Guro, taon at 5 buwan na kami, wala kaming nakakain na masarap. Pakiusap na, guro dalhin mo kami palabas kumain. Pakiusap na, guro. Sige na nga. Wang Chaya, dalhin mo naman silang kumain. Opo, guru. Wow! Yay! Kapatid, ito ba ang tinatawag mong paglabas kumain? Hindi na kami 3 taong gulang. 5 na kami. Huwag mo kaming lokohin. Guro. Guro niloko ng kuya ang mga bata. Halika na tangbaw, tuanbaw. Mula nang tanggapin ko kayo, unti-unti nang kumupas ang mga deboto ng Suan Andaw Guan. Mas kaunti na ang pumupunta. Tingnan ninyo ang ating Zhu Xiye. Ano na ang nangyari sa kanya? Guro. Ay kayo naman lahat. Kayo parang isinilang na malas. Mabaya ang kapalakan ninyo. Kung ganito pa ang takbo, ako at ang iyong kuya, panahon na para mablakbay at matulog sa ilalim ng bituin. Ayan, dumating na rin kayo. Panahon na para mag-ikot sa mundo. Ito na. Panahon na para bumaba ng bundok. Ako at ang guro Xuanzhen, hindi na namin kayo dadalhin ng malayo. Ang 2 jade na palawit na ito ay nakuha ko nung nakita ko kayo. Lagi ninyong dinadala, di ba? Ngayon na bumaba kayo ng bundok, dalhin ninyo ganyan. Baka, makatagpo kayo ng espesyal na pagkakataon. Pagkatapos ninyong bumaba, kumita kayo ng mabuti. Kapag muling sumilaw ang gintong katawan ni Zhu Xiye, Magkakaroon ng pag-asa ang inyong kahirapan. Magbabago ang kapalaran ninyo. Huwag kang mag-alala, Guro Xuanzhen. Ako at si Tuan Bao, siguradong kikita kami ng malaki. Susuportahan namin ang guro at ang Xuan Andaw Guan. Haha, tara na. Matandang ginang. Matandang ginang. Dali, tumawag na ambulansya. Ay naku, delikado. Magulo ang ritmo ng puso. May panganib na tumigil ang puso. Dali, Huan Yuandan! Anong binibigay mo kay matandang ginang? Huan Yuandan yon. Magulo ang tibok ng puso ni Lola. Ang Huan Yuandan, mapoprotektahan nito ang puso't ugat. Alis na. Alis na. Anong Huan Yuandan pa yan? Kung magka-problema pagkatapos kainin, kayo ba ang mananagot yan? Dali, alis! Okay na si Lola. Tara na. Ginang, nagising na po kayo. Kanina lang po. Ang 2 batang iyon ang nagsalba sa akin. Ipakalat ninyo yan, maganap sa buong lungsod. Ang magbibigay ng mahalagang impormasyon, Pamilya Chiang, 10 milyon. Ang gantimpala. Opo. Guro, matagal na kaming kasal ng asawa ko. Pero hindi kami mabuntis. Pakisuri naman po. Baka ba wala sa tadhana ko ang magkaanak? Ay. Ganun ba? May dala akong isang fu. Dalhin ninyo pa uwi. Ibabad sa tubig at inumin ninyo. Garantisadong maraming anak at biyaya. Salamat po, Guro. Magkano naman to? Kami na nag-aaral ng daan, hindi tungkol sa pera ang usapan. Usapan natin ay ang tadhana. Get ko. May malalim tayong tadhana. Pero pareho kaming lalaki. Paano makakakuha ng sanggol? Lalaki at lalaki? Anong ibig mong sabihin dyan? Ang asawa niya dati ay isang lalaki. Noong nakaraang ilang taon, sumailalim siya sa operasyon para sa pagbabago ng kasarian. Ano? No wonder lagi siyang pumupunta sa Sawadika. Hihintayin mo lang. Ha. Pareng deboto, kukuha ka pa ba ng talisman na ito? Guro, ang boyfriend ko, hindi pa rin siya nag-aasawa sa akin. Pakisabi mo sa akin, kailan kami magtatagumpay? Kailan kami makakasama? Ito. Ang boyfriend mo, kamakailan lang ay nagplano na siya. Sa ilang araw, magpo-propose siya sa'yo.
Sige, sige. Ate, ang boyfriend mo, matagal na niyang pinakasalan ng iba. May anak na sila, 3 taong gulang na. Ano? Ako pala ang naging mistress. Ay, Mandaraya! sino tong mga ungol na to? Lumabas kayo kung nag-aabala kayo sa palengke. Wala na bang may nag-aayos dito? Hindi kami mga unggoy. Kami ay Wu Xingshan. Maliit na mga kasaping pari mula sa Xuanan, Daoguan. Siya siguro Xuan. Shen siya ang nagutusan sa amin na bumaba ng bundok para mag-aral. Kayo dalawa. Talagang mga disipulo ni Guro Shanzen kayo? Kilala mo ba ang aming guro? Siyempre, kilala ko siya. Dati ako pero, kailangan kong sumalang bilang disipulo kay Guro Xuanzen. Ngunit, Baka kasi hindi sapat ang galing mo. Kaya hindi ka napansin ng guro. Tama ba? ayos. Salamat ha na ipagsabi mo na para sa akin. Ate, nagugutom na ako. Ay, sige na nga. Mas natakot na rin ako sa inyo. Magsasara na kami mas maaga ngayon. Dahil pareho naman tayong nasa parehong hanapbuhay. Kain na kayo, aalisin ko kayo ng busog. Yehey! Salamat, Tandang Dawit. Ikaw ang matatanda, umalis ka na. Bakit puro masa lang meron? Kung hindi dahil sa inyong dalawa na aksidente ang negosyo ko, hindi sana ako kikita ngayon ng 10 lamang. May masalang sapat na kahit kain na lang. Ate, gusto ko ng hita ng manok. Tuanbal, mabait ka. Pagkatapos kong kumita ng pera, mibilhan kita ng sobrang daming hita ng manok. Kain ka na. Wow. Tito Daoshi, ikaw muna. Tagapagligtas! Nakita namin kayo. Hindi niyo ba ako naalala? Ikaw ang lola nung araw na yon? Lola, ayos ka lang ba? Ayos na, ayos na. Salamat sa inyo, niligtas ninyo ako. Ito, 20 lilian. 20 milyon piso. Salamat sa inyo sa pagligtas ng buhay ko. Chirme milyon piso. Mukhang ang matandang ginang na ito, hindi mukhang walang pera. Pero ang 20 milyon na yon, paano naging ilang sentimo lang? May kapalarang dukha siya. Kulang siya sa pera sa 5 elemento. Kaya pala. Ginang, nakikita mo rin? Ang 2 bata, mapait ang kapalaran. Palagi silang sumusunod sa akin araw-araw. Kaya lang nila kumain ng tigang na pagkain lang. Ganito na lang. Parang may ugnayan kayo sa 2. Baka pwede ninyo silang ampunin. Ay, ang ganda niyan. Hindi pwede. Sabi ni Guro Xuanzhen, espesyal ang aming kapalaran. Kapag malapit kami, yumayaman ng hindi, nagkakamal ng malas. Hindi namin pwedeng pasanin si Lola. Sa buong Jiang City, wala mas mayaman ta kaysa sa pamilya Jiang. Halika, sumama tayo kay Lola pauwi. Mayaman ba talaga ang bahay ni Lola? Baka malagyan pa namin siya ng problema? Huwag ka mag-alala tungkol sa bahay ni Lola. Kulang na lang, kailangan nila ng batang marunong gumastos. Paalam, Tito Daoist. Mamimiss ka namin. Ay, tunay nga, lahat ay itinadhana. Isang pagkakataon ng sanhi at bunga, isang ugnayan ng kapalaran. Bakit isang daliri lang ang lumiwanag? Mukhang kailangan pang magsikap sina Tangbaw at Tuanbaw. Wow! Kayo pala ang mga ritual na kagamitan mula sa ibaba ng bundok. Talagang hindi pangkaraniwan. Tara, takap na dabawi na tayo. Lola, handa na kami. Tara na.
Ay naku, baby, bumaba ka na. Huwag kang mahulog. Pasensya na! Pasensya na! Ginang! Kakababa lang nila mula sa bundok. Ay, bumaba kayo agad! Halika. Ganito. Matuto ka ng mabuti. Ah, ganun pala. Tuanbaw, ako na mag-isa. Sige. Tangbaw at Tuanbaw, kayo na mismo. Hindi ba ako ang magbabayad nito? Maari pa bang tumakas ngayon? Lola, pasensya na. Ang lakas talaga ni Tuanbaw. Ayos lang. Ang ganitong kotse, meron pang 10 kotse sa bahay ni Lola, laro nyo na lang. Halika tayo naman, sakay tayo ng kotse pa uwi. Paalam, Tio Dawist. Alagaan mo ang sarili mo, ha? Paalam. Halika, sumama ka kay Lola. Buti hindi ako kinailangan magbayad. Nandito na tayo sa bahay. Maligayang pag-uwi. Maliit na binibini at maliit na Ginoo. Huwag kang matakot, Lola. Sinong halimaw na yan? Tingnan ninyo ang aking talisman ng kidlat. Ha? Tangbaw, Tuanbaw. Ito naman. Ito ay robot na panglinis. Sa bahay namin, meron pa electric na inidoro at massage na bathtub. May projector pa pala. Mamaya, tuturuan kayo ni Lola ng dahan-dahan. Salamat po. Lola ang bait ni Lola sa amin. Ay, naku. Ang pinakamamahal na anak ni Lola, ang pinakamaganda. Lola, pwede ba namin kainin lahat to? Siyempre, pwede hindi lang yan, marami pa. Wow, ang laki! Pero teka ha, ang mga ito, pagkatapos natin kumain, doon lang pwedeng kainin. Halika, kain na. Ana, nahanap ko na ang maliit na tumulong sa akin, ang aking mga munting tagapagsagit. Ang dalawang batang ito, nag-iisa at lugmok. Nakakaawa rin sila. Sasabihin ko, tatanggapin ko sila. Mula ngayon, ang dalawang batang ito ay magiging mga anak ninyo. Mama, meron na akong sinuanwan at si Anan. Kaya, huwag niyong kunin pa. Noanwan at Anan. Di ba nawala sila noong bata pa? Bukod pa dito, ang dalawang batang ito mabait at akit-akit naman, magaling din siya sa medisina. Sila naman yan. Matutulungan ka rin nila. Maari nilang pagalingin ang iyong binti. Hindi na kailangan. Ilang taon na akong naghanap ng magagaling na doktor. Wala silang magawa. Nabalitaan kong may 2 batang manggagamot. Kayang gumalingin. Pero sila ngayon, naglilibot sa buong mundo. Walang nakakaalam kung nasaan sila. Huwag kang panghinaan ng loob. Kahit sinuan-nuan o si Anan o ang mga batang manggagamot, matatagpuan din sila. Nuan. And on. Tiyak hahanapin ni Daddy kayo. Tangbaw, Tuanbaw, busog na ba kayo? Lola, busog na kami. Lola, baka sobra kaming kumain? Hindi naman. Gusto niyo ba ng daddy? Ano ang daddy? Pwede ba siyang kainin? Siguro naman. Ang daddy, kaya niyang pabusugin kayo sa bawat pagkain. Gusto! Gusto ni Tuanbaw ng daddy. Gusto rin ni Tangbaw ng daddy. Sige. Tawagin ninyo, dalhin ninyo ang maliit na batang lalaki at ang munting prinsesa sa Pay Mansion. Opo, Ginang. Tangbaw at Tuanbaw, mamaya makikita ninyo ang daddy yakapin ninyo
Nang mahigpit ang kanyang mga binti, tawagin ninyo siyang daddy. Tandaan ninyo ha. Tanda na namin. Paalam, Lola. Dede. Sino kayo? Ako si Tang Bao Ito, ang kapatid kong si Tuang Bao. Sabi ni Lola, simula ngayon, ikaw na ang magiging daddy namin. Ano? Tumayo ka. Mali ang pagkakakilanlan ninyo. Hoy! Pakita mo ba sina Tang Bao at Tuan Bao? Ang cute nila, di ba? Mama, kunin mo agad ang dalawa nilang yon. Ibalik mo sa akin. Ay, naku. Mahina ang puso ko. Mapupunta ako sa bundok para mag-meditate. Tang Bao at Tuan Bao, ang mga papeles ng pag-aampon na naayos na sila. Ngayon, mga anak mo na sila. Ikaw na bahala, ayusin mo na. Ano? Ikaw? Hoy hoy! Ulitin ko ha. Hindi ako ang tatay ninyo. Sige na, Daddy. Tara, bumili ka ng ilang damit para sa kanila. Anong suot nila? Mukha silang baro-baro. Opo. Nabili na ang mga damit. Maliit na binibini, maliit na ginuo. Subukan natin kung swak. Taka na. Ang gwapo ganda ba si Daddy? Salamat, Daddy. Salamat, Daddy. Gusto rin ni Tuan Bao si Daddy. Daddy, Anong gagawin nyo? gusto naming matulog kasama si Daddy. Hindi pwedeng. Kayo dalawa, matutulog sa kwarto ng mga bata. Tang Bao at Tuan Bao, mula pagkasilang, walang tatay. Ang batang walang ama, parang damo lang. Tuwing nakikita ni Tuan Bao, ang ibang mga bata may daddy na nagpapalambing para matulog. Gusto rin ni Tuan Bao ng isa sariling daddy. Sige na, sige na. Tulog na tayo. Kung nandito pa sina Nuan-Nuan at An-An, baka ganito na rin sila kalaki. Wow! Magandang umaga, Daddy. Kain na tayo ng almusal. Daddy, sinabi ni Lola na kaya mong mapakain kami ng busog sa bawat kainan. Totoo ba yan? Ang dalawang batang ito, ganito ba ang kawawa nila? Baka dati kahit hindi man lang sila nakakakain ng busog. Pwede. Oh yeah! Salamat, Daddy! Tama si Lola, hindi siya nagkakamali. Kaya mong mapakain kaming busog sa bawat kainan. Hindi talaga kami niloko ni Lola. Hindi naman siguro kayo ang kumain hanggang nauubos ang pera ng bahay. Kaya napalayas kayo palabas ng bahay, di ba? Daddy, ang talino mo! Daddy, Bakit ka? Palagi siyang nakaupo sa wheelchair. Bakit hindi ka tumatayo at naglalakad? Ikaw. May sakit ako. May sakit? Pero ang mga binti ni Daddy, hindi naman siya sakit. Anong alam ng mga bata? Kumain muna kayo ng maayos. Nakikita ni Tang Bao, ang mga binti ni Daddy, hindi ito dahil sa sakit, kundi nababalutan ito ng syaki, kaya hindi siya makatatayo. Sabi mo? Anong nakikita ninyo?
Daddy, nakalimutan mo na. Ako at ate ay mga batang dausi. Nakikita namin ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Yung mga bagay na hindi nakikita. Oh, Dede, ang mga binti mo talagang nababalutan ng syaki. Kaya hindi ka makatatayo. Huwag pag-usapan ang mga kababalaghan at espiritu. Napakabata pa kayo. Huwag kayong maging mahiwaga. Maniwala kayo sa agam. Jinongjiang, handa na. Maaari na tayong umalis. Dede, saan ka pupunta? Papasok ako. Gusto din naming sumama. Paki-please na. Please lang naman. Ay naku. Talo na ko sa inyo. Mga paslit naman kayo. Magpalit na kayo ng damit. Sige po, Daddy. Hintayin mo muna ako. Pupunta muna ako sa opisina ko. Ang bigat ng masamang aura dito. Sobrang bigat. Tulad ng nasa binti ni Daddy, pareho lang. Mukhang pinupuntahan si Daddy ng mga masasamang tao. Tutulungan natin si Daddy. Itataboy ang mga kontrabida. Para di siya mahirapan pa. Oh, Magme-meeting muna ako. Nandito lang kayo. Maging tahimik lang. Bawal maglibot-libot. Babalik ako pagtapos ng meeting. Narinig niyo ba? narinig po. Tara na. Sa pinto, parang kakaiba. Gawin ng sabay-sabay. Ate, ito ay amulet para paglipat ng swerte. Sa lugar na to, puno ng masamang aura. Dapat malapit lang ang pinagmulan nito. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaan na mangyari ang masama sa daddy namin. Kaya kayo nandito? Puro kain lang ba? Kayo lahat! Para saan kayo binabayaran ng kumpanya? Ang mga performance na yung buwan, bumagsak ng 20% kumpara sa nakaraang buwan. Boss Jiang, may malubang problema. Ang Little Miss at Little Master ay nawawala. Ano? Eto na, ang gitna ng yin-yang array. Puno ng masamang enerhiya ang buong kompanya. Pero dito, kumikinang ang gintong liwanag at patuloy na nagpupuno ng magandang swerte. Sige, pasok tayo tignan. Hi, Daddy! Daddy, hindi namin sinasadya to. Makakatulong ba ang pagka-cute? Hindi ba ko sinabing huwag kayong lalayo? Hindi kami naglalakad ng walang layunin. Nakita na namin ang pinagmula ng masamang enerhiya sa paa mo. May ipinanggang yin-yang array sa'yo. Anong yin-yang array? Sa simpleng salita, ito ay paglipat ng swerte. Kinukuha ang iyong magandang swerte at ililipat sa ibang tao. Ang lugar na pinuntahan namin kanina, ito po ang pinagmumula ng masamang aura. Kapag na-break na namin ang yin-yang array, gagaling na ang binti ni Daddy. Mga bata lang kayo. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Anong masamang aura? Anong yin-yang array? Sino ba ang nagturo ng yan sa inyo? Ang binti ko, kahit ipakita pa sa mga sikat na doktor, hindi maayos. Daddy, hindi po kami nagbibiro. Ang gumamit ng ganitong aray, tiyak na kamag-anak mo ng dugo. Sa buong gusali, ang opisina lang na yun ang may gintong liwanag ng swerte. Kung hindi ka naniniwala, Daddy, sumunod ka sa amin. Si Tang Bao at si Tuan Bao ay gagalingin na sigurado ang binti ni Daddy. Naku, kayo naman. Yung opisina kanina, kay cousin ko na si Jiang Yunjie. Tama, may dugo-dugo na relasyon siya sa akin. Pero si Tang Bao at si Tuan Bao, paano nila alam?
Kaya ba nilang tunay na pagalingin ang binti ko? Dede, bilis, halina! Bakit niyo ako dinala dito? Ang langit ay napupunit. Ang lupa ay nasisira. Dalisay at walang kapintasan, hinuhugasan ng alikabok. Ibalik ang ningning at liwanag. Si Tangbao at Tuanbao, kayo. Tumayo na ako! Tuanbao, Tangbao, kayo! Tayo na ako. Eiko. Tunay nga, hindi ako makapaniwala na inaasahan ko pa ang dalawang bata. Baka kaya nilang pagalingin ang aking paa. Daddy, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang paa mo hindi pa totoong nakatayo ng buo dahil may syaki. Masamang enerhiya na hindi pa naalis. Gumamit lang ako ng pinagpala at mapalad na enerhiya rito. Kaya pansamantala kang makakatayo. Pero hindi magandang manatili rito ng matagal. Mas mabuti kung lalabas ka na agad, Daddy. Bakit bawal magtagal dito? Hindi ba sinabi ninyo na pinalilibutan ito ng maswerteng enerhiya? Dahil ang masweteng enerhiya rito ay minakaw. Kapag sobrang tagal, babalik na rin iyon at magbubunga ng masamang epekto. Kaya pala si Jiang Yunjie ang gustong saktan ako. Hindi naman sigurado. Ang yin-yang ari ay napakakomplikado. Pero talagang kaya nitong palitan ang swerte ng dalawang tao. Pero pansamantala lang yon. Pag natapos, dumarating ang napakagrabing balik na epekto. Kaya iniisip ko na... Ang ibig mong sabihin, si Jiang Yunjie, baka hindi niya alam ang buong nangyayari. Baka ginamit lang siya ng iba. Ang komplikado nito na ako. Daddy, lumabas ka na. Nandito kami ni Tuan Bao. Susuriin namin muna. Pagkatapos, sabay tayong uuwi. Mag-ingat ka. Kung may kailangan, tawagin mo lang ako. Sige. Terra. Langit at lupa. Misteryo ng sansinukob. Ang yin at yang, nagbabago. Espiritu. Likha ng langit. Lahat ng nilalang may buhay. Mapanghimasok na bata. Bago pa ako magpakaseryoso. Umalis kayo. Ikaw ang salarin na naglagay ng yin-yang aray. Mahuhuli kita ngayon. Ibabayad ko to para kay Daddy. Wala kang alam. Maliit na bata. 5 tondels ritual. Parusa ng langit, mga demonyo. Isang dagundong. Mga multo mawawala. Ulap at usok. Di na mabatid ang totoo at huwad. Magkakabit ang ugat ng lupa. Tatagurin ang lahat ng hadlang. Tangbao, Tuanbao. Daddy! Huwag kayong lumapit. Tuanbao, Tangbao. Kayo, ayos na ba kayo? Daddy, ayos lang ako. Daddy, si Tuan Bao ay ayos din. Sinira mo ang malaking plano ko. Sige, sabay tayong mamatay. Hindi ka namin hahayaan. Syakta ng daddy namin. Hindi kailanman. Di Fu Sen. Walang sinuman ang pwedeng saktan ang daddy ko. Lumayo kayo, delikado. May utos si Yuching. Tianlay spell. Agad, ayon sa kautusan. Tianli spell. Paano ito posible? Swerte ninyo. Zuke, magbuga ng apoy. Apoy na sumisiklab. Umalon ang masamang enerhiya. Fan Xie Guiyin. Kumusta? Ayos ba kayo? Daddy, lagi namin sasamahan ka. Tangbao, Tuanbao.
Tumawag ng ambulansya, bilis! Gumising na siya. May nasasaktan ka ba? Daddy, ayos kami. Daddy, nanghinalang kami. Kaya nawalan kami ng malay. Ngayon, nabasag na ang yin-yang array. Yung gumagawa ng masama kay Daddy ay mababalik sa kanila ang masamang enerhiya. Tutuklaw sila ng malas. Sino ang nagpayag sa inyo na humarang sa harap ko? Alam ba ninyo kung gaano delikado kanina? Tangbao at Wangbao simula pagkabata, siguro Xuanzhen at si Wang Kai lang ang kasama namin. Pagbaba namin sa bundok, Daddy at Lola na lang ang meron kami. Kayo yung nagmamahal sa Tangbao at Tuanbao. Si Tuanbao at si Tangbao ay dapat namin kayong protektahan, Daddy at Lola. Hindi na pwedeng ganyan sa susunod. Malaki na ako. Kayang-kaya kong protektahan ang sarili ko. At siguraduhing ligtas kayo. Ang ibig sabihin ni Daddy ay mahal na mahal niya ang Tangbao at Tuanbao. Cammy, Mahal din namin si Daddy. Super na super na super na mahal. love! Tuanbao, Tangbao, ay naku, mga apo ko. Kumusta na kayo? Nag-alala ako ng sobra. Okay lang kami, Lola. Maliit na sugat lang po. Mabuti naman at ayos kayo. Rian, pasaway kang anak. Takailan nang kaibinigay si Tangbao at Tuanbao. Sa'yo isang araw lang. Tapos ganyan na mangyayari. Pinadala mo pa sila sa ospital. Ako po ang may kasalanan dito. Pangako ko, hindi na maulit. Lola, wala pong kinalaman si Daddy. Si Daddy ang pinakamabait na daddy sa buong mundo. Ay naku, isang araw pa lang, alam na kayo? Nagsasabi na kayo ng magagandang bagay kay Daddy. Mukhang si Lola, parang hindi na siya gusto. Si Lola ang sa buong mundo, ang pinakamabait at pinakamapagmalasakit. Siya ang pinakamamahal namin. Tayo at si Lola, ang pinakamahusay sa buong mundo. Ay naku! Hayo mga tusong bata! Tama-sama ba kayo kay Lola pabalik sa lumang tahanan? Naghanda si Lola ng maraming masasarap na pagkain. Susunod kami kay Daddy. Tutulungan si Daddy na parusayin ang mga masasama. Pagagalingin namin ang binti ni Daddy. Tangbao at Tuanbao ay gagalingin ang binti ni Pei-an. Pei-an, siguro, ang binti mo, maari mong gumaling at makatayo ulit. Mama, biro lang yan ng mga bata. Huwag ho ninyong seryosohin. Ang binti ko naman, maraming tanyag na doktor. Hindi nila nagawa. Bukod pa, 5 pa lang silang taon. Oo nga, ako nga, masyado ako nagmamadali. Naniniwala si Lola sa atin. Kaya natin yan. Pagagalingin namin ang binti ni Daddy. Naniniwala si Lola. Ay oo nga, Pei-an. Sa loob ng 2 araw, magdaraos ang pamilya G ng auction para sa kawanggawa. Natanggap na namin lahat ng imbitasyon. Sabi nila, ang item na ito, gawa mula sa dugo ng puso ni Yukong Dashi, ang hinulma niyang Feng Huang Jade. Sabi nila, kapag inilagay sa bahay, mapapanatag ang tahanan at kalusugan. Magdudulot ng swerte at mahabang buhay. Ano ba yung auction? Masaya ba yan? Ang auction, oo. Sobrang saya yan. Sa loob ng 2 araw, hayaan si Daddy. Dalhin sa'yo ni Daddy, okay ba? Oh. Sino naglagay ng maliit na mesa na to? Palitan ninyo lahat. Mga sirang upuan. Mahinang kalidad. Kayo, binubuli ninyo ako. Uuwi ako. Hahanapin ko si Mama. Pinsan! Hindi pa bagong taon. Hindi na kailangan ng ganong malaking paggalang. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Hindi naman ako. Salbahis! Pinayagan niyang apihin si Daddy. Ngayon siya'y sinuklian ng masamang enerhiya, karapat dapat siya. Huwag na siya. Magsisimula na ang auction. Hanapin na natin ang mga upuan natin.
Hindi ba yan si Ginoong Jiang ng Jiang Group ba yan? Yung kambal na lalaki at babae sa tabi niya. Narinig ko nga. Nung ilang taon nang nakaraan, si Ginoong Jiang nawala ang isang pares ng kambal niya. Pero wala akong narinig na natagpuan sila. Nakita na ba sila? Pinsan. Kahit wala nang magiging tagapagmana, hindi pwedeng kunin na lang ang kahit sino at magpanggap na parte ng pamilya Jiang. Personal ito. Huwag nang abalahin ang iba. Jiang Pei-an, huwag kang masyadong magyabang. Hintayin mong agawin kung ang swerte mo. Lahat ng nasa iyo ngayon ay akin na. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ginanap ng Pamilya G ang lelong na pangkawang gawa. Sa auction na ito, may 3 item na ibebenta. Isa sa mga ito ay ang lubos na hinihintay ng lahat. Fengguang Jade at 2 misteryosong item pa. At ngayong araw, lahat ng kita mula sa bidding, iabot ng buo sa mga organisasyong pangkawang gawa. Kaya naman idedeklara ko opisyal na magsisimula ang lelong. Ang item para sa round na ito ay ginawa gamit ang dugo ng puso ni Master Yukong Dashi bago siya yumao para sa Fenghuang Jade. Naniniwala ako, marami sa inyo ay naririto para sa kanya. Ang starting price ay 5 milyon piso. Ito ba ang legendaryong Fenghuang Jade? Pampayaman at pampataguyod ng kapalaran. Dapat ako makakuha nito. 5 milyon. 500,000. 6 na milyon ang offer ko. 300 milyon. Sino ba ang makakapagbigay ng ganitong presyo? Kahit pa ginawa ni Master Yukong Dashi gamit ang dugo ng kanyang puso, hindi pa rin ito sulit ng 300 milyon. 400 milyon ang ibibigay ko. 40 milyon piso. Pinsan, gusto mo bang makipag-agawan sa akin? Ang jade na ito ay para sa may pinakamataas na aalok. Lahat naman ito ay para sa charity. Hindi naman sana mag-aatubili ang pinsan. Kahit konting milyon lang ay hindi niya kayang bayaran, di ba? Paano naman mangyayari yun? Yadok Kong. 45 milyon piso. Swerte ba ang masamang bagay na to ng 40 milyon? Hindi natin pwedeng hayaan na maging biktima ng panloloko ang daddy namin na nag-aalaga. Daddy May, kakaiba ang jade na ito. Ito ay kasama sa libing. Huwag niyong bilihin. Masyadong mabigat ang yin energy. Hindi lang ito magpapaginhawa sa bahay. Masisira pa nito ang inyong pamilya. Paano mo malaman yon? Naku, nagkamali ako. Daddy, nakalimutan mo na naman. Na nakikita ng ate at akin ang masamang aura. Kayong dalawa. Sige, papayag ako. Bantayan lang ang sarili. Kopi, sisiguruhin naming magtagumpay. Tituwala ka na bang pera para taasan? Ayos lang naman mayaman si daddy ko. Pag nabili namin, tayo halika ka sa bahay namin. Sino nagsabing wala akong pera? Mag-a-offer ako ng 50 milyon pesos. 80 milyon na? Ayan, talaga namang tagapamilya G ang matalino sa paggastos. Oo nga. Sobrang gwapo ng galaw nila. Ganun lang, 50 milyon lang. 50 milyon. Tito, may pera ka pa ba? Gusto mo bang lumuhod? Makiusap sa daddy ko? Pahihiramin ko kay daddy ang pera para sa'yo. Ikaw, hindi mo kailangan. Kahit mabangkarot pa ako, bibiliin ko ito, ang Fenghuang Jade. 10 milyon. 100 milyon, ha? Hindi na ako magtataas pa. Pwede mo nang katumbahin ng martilyo. Ay, ikaw naman. Sino nagsalita ng masama tungkol kay daddy? Nilalaro mo ako? Binabati ko si Jinong Jiang sa halagang 100 milyon pesos na panalunan ang Fenghuang Jade. Ang cute! Niloloko mo ba ako? Hindi ako papayag ng ganito. Huwag kayong mambastos. Pasensya na tiyo, akala ko papatulan mo si Tang Bao. Jiang Yunjie, ako ang anak na babae ni Jiang Pei-an. Hindi ka pwedeng manakit sa amin. Si Manager Jiang, baka naman para lang magpataas ng presyo. Sa totoo lang, baka ayaw niya talaga. Hindi pwedeng ganito. Parang masamang bidding yan.
Hindi naman ako ganun. Talagang gusto kong bumili. Sobrang saya ko lang. Pakiakyat si Ginoong Jiang sa entablado. Masamang tao, pinapalitan kita ng swerte. Ngayon sinuklam ka pa ng masamang enerhiya, ano? Karapat dapat ka. Di mo ba nakikita si Manager Jiang? Nasaktan ba siya? Bilis, tulungan ninyo si Manager Jiang. Ayusin ninyo yan. Opo. Lumayo ka. Nagpapakitang mabait, pero traidor. Kunin ninyo. Congrats, Manager Jiang. Nakuha ninyo ang grand prize ng araw na ito. Ang swerte naman. Gusto mo? Ibibigay ko sa'yo ang swerte. Ngayong subasta, may 2 item pa. Ang 2 item na ito, kailangang munang mapanalo bago buksan. Ano? Kailangan mo nang manalo sa subasta para mabuksan. Paano kung ang laman nito walang halaga? Anong gagawin natin? Tama nga. Sino ba ang nakakaalam kung ano sa loob, kung anong laman? Mahal na mga panauhin, kalmada lang po. Ang 2 kahong ito ay nagmula sa ang lumubog na Titanic. Napaka-misteryoso yon. At napakayamang barko. Ito. Ay ang Titanic na lumubog na ng 100 taon. Paano naman posible na makahila pa ng mga bagay mula rito? Ang 2 kahong ito ay bagong nahanap ng mga maanaliksik ng malalim na dagat. Kakakuha lang nila nito. Para protektahan ang mga item, tanging ang mananalo sa subasta ang makakabukas ng mga iyon. Daddy, magbid tayo para sa kahong kahoy na iyon. Nakikita niyo ba ang kahong kahoy? At ang laman nito? Wala naman. Daddy, nakakapagod magbukas ng paningin. Bakit naman kayo gusto ninyong bilhin iyon? Dahil sabi ng guro, kapag may kakaiba, May demonyo o aninoron! normal na kahoy na nalubog sa dagat, dapat na nabubulok na. Pero itong kahong-kahoy, parang buo pa rin. Kahit na hindi namin makita kung ano ang nasa loob. Ramdam naman namin ng malinaw Na ang kahon ay napapaloob ng malakas na espiritu. na bumabalot rito. Yung mga batang galing sa bundok na yan. Hindi talaga pwede sa entablado. Oo, hindi talaga pwede sa entablado. Kung gusto talaga ninyo, hindi ko kayo papayagang maginhawa. Hindi ko kayo papayagan. Kunin ko ang 2 kahon na ito. Magsisimula tayo sa kahong-kahoy na ito. Simulang presyo, 500,000 pesos. Isang kahong napalublob sa tubig pagod na at sirang kahoy. Tapos tawagin pang 500,000 pesos. 550,000. 20 million piso. Alif ka ba? 10 milyon piso. 10 milyon piso at 1 piso. Nagtaas ng bid. Jiang bayan na baliw? Dahil sa isang sirang kahon. Seryoso? Nagdaas pa siya ng bid? Kuya, kahit pamilya Jiang ang pinakamayaman, wala namang kailangan gawin yan dahil lang sa isang luma at sira-sira na kahon magdaas pa ng bid. Hindi yan, basta sira na kahon. Mas maganda pa sa binili mo kanina, yung ligaw na tandang na binili mo. Mas okay pa yon. Dahil gusto ni na Tang Bao at Tuan Bao. Pareho nila gustong-gusto. Kahit ano pa ang nasa loob. Gagawin ko sa pangalan ng 2 bata, ibibigay ko sa charity pa 1 bilyon piso. Wow! Nagtaas ng alok si Jiang Pei-an. May magtaas pa ba ng presyo? Kung wala na, ang item na ito ay mapupunta kay Jiang Pei-an pag mamayari niya na. Nabenta. Binababati namin si Jiang Pei-an sa pagkakakuha ng kahong kahoy. Gino Jiang, pahingi po ng tulong. Itaas niya na at ilabas ang kahong ito. Sandali muna. Yung isa pang gintong kahon naman. Hindi ba? Hindi pa na-auction yun? Teka lang, maghintay muna hanggang matapos ang bidding doon. Buksan natin pareho pagkatapos. Para makita rin ng lahat ano meron. Yung milagyan ng Jantianding, yung kahong-kahoy na yon. Anong mahahalagang bagay? Kaya meron dyan. Oo nga. Lahat tayo dito ay inimbitahan at sumailalim sa verification ng pondo.
May karapatan din kaming malaman. Ang kahon na ito napanalunan na ni Jiang Pei-an. Nabid na ito. Pero nakasalalay pa rin sa kagustuhan ng may-ari ng item. Changbao, Tuanbao, gusto nyo bang buksan ito at ipakita sa lahat? Siyempre, pwede naman. Sige, salamat po Ginoong Jiang. Maliit na binibini at maliit na ginoo. Well, pagkatapos ng auksyon, bubuksan namin ng sabay-sabay ang mga kahon para sa lahat. Sumunod naman bibida kami para sa gintong kahon. Panimulang bid, 6 million pesos. Itong kahon. Kung puro ginto nga ito, sa kasalukuyang presyo ng ginto ang kahon lang, higit pa sa 6 million pesos. Bibigay ko. 6,500,000 Ako, pesos. 7 milyon. 50 milyon. Itong gintong kahon, gusto nyo ba? Ayaw namin. Karaniwang bagay yan. Ayaw. Karaniwang bagay. Yung gintong kahon. Walang kahit bakas ng espiritu. Bagay na makamundong. Walang kwenta. Huwag kang mag-alala, Daddy. Hindi namin hahayaang malugi ka. Kahit ano ang lumabas, walang problema. Hindi naman gumastusan ng malaki. Ang importante, masaya kayo. Daddy, siguradong makukuha ko magagandang bagay ang lalabas. Binabati namin si Ji Chiang Yunje. Nabid ni Ji Chiang Yunje ang gintong kahon sa 50 million pesos. Tagapangasiwa. Dahil ang gintong kahon na ito na bid, nakuha ko na. Kaya ngayon, pwede na parehong kahon. Bukas na ba? Siyempre. Sige, pakibid ang kahong yon. Sabay buksan ng 2 bisita ang kahon. Gusto nyo? Didi! Hindi pa namin ito nabubuksan. Ganitong klase ng kahon. Didi! Sige na, sige na. Didi! Sige na, sige na. Talagang regalo talaga ito para sa inyo. Ang Daddy ang pinakamabuti. Salamat, Daddy. Ay, mga ubing, sandali lang. Huwag kayong umiyak at hanapin si Daddy ha. Sige, magbukas tayo at tingnan. Magkumpetensya tayo. Sinukawan ng puno ng basura. Hindi pa sigurado. Sige. Pag dumating ang oras, huwag kayong magsabi na binubuli ko kayo. Kaya anyayahan namin ang mamimili na sabay-sabay magbubukas. Wow! Daddy, sabi ko na, kailangan mo kaming paniwalaan. Tingnan mo, nakuha namin ang dami naming kayamanan. Changbao, Tuanbao. Ang galing ninyo talaga. Ito. Paano posible yan? Gumasta ako ng 50 milyon, 50 milyong piso. At ito lang ang lumabas. Isang tambak ng sirang gamit. Ay, naku. Ito. Ziyun Baodinglu. Ito raw ang matagal nang nawala. Kayang magpagaling ng halos patay na tao. Ang kasan na nagluluto ng mga gamot na nagpapabalik buhay. Kung totoo yan, hindi ba't isang pambihirang kayamanan? Kwento lang yan. Kung sobrang sagrado nga siya. Wala rin akong narinig na may nagbalik buhay. Walang nagbalik buhay talaga. Hindi ko akalaing natamaan namin. Isang napakagandang danlu. Taladang top. Na yun, ang hita ni Daddy at ang puso ni Lola maaari nang gumaling. Dianchen Ju, Heart of the Ocean, mga dekalidad na bagay, isang hawla braso na glass. Ay, isang royal na brooch! Glass bracelet. Ay nako, isang royal na brooch. Napakahusay, tunay na napakahusay. Diyos ko, ang isang Dianchen Zhu lang. Ang halaga na mahigit sa 1 bilyon, 1 bilyong piso. Hindi ito basta nababayaran ng kaanting ginto. Hindi pang kapalit ng ibang bagay lang. Lahat ito mga kayamanang matagal nang nawala. Ang swerte ni Ginoong Jiang. Grabe talaga. Nakapili pa siya ng ganito. Kalaking kahon ng kayamanan. Ang 2 kahon na to tila galing sa mga Europeo na aristokrata, kung hindi nagkakamali si Kong. Isa rito ay galing mismo sa royal family ng Europa na nakuha mula sa mga Tomb Raider ang ilan sa kanilang mga antigong gamit. Ano? Tomb Raider lang? Sila ang mga traidor. Dapat kamatayan. Akala mo ba ano? Wala lang. Ilan lang na mga bitbit sa libing. Hindi mas kahawig nito ang mga itinatagong kayamanan ng mga dinastiya, mga bagay na itinago nila. Yung Phoenix mo naman mas kahawig yata ng Mga libing ng sinaunang lola. Sino ka para sabihin ganyan, matanda? Siya ay inanyayahan namin si Kong, ang bantog na eksperto. Isang dalubhasa sa pagkilala ng mga antigong bagay. Tama si Tangbao. Isa nga itong bagay na kasama sa libing. Hindi yata nila akalain Na ang Fenghuang Jade na to, kasama pala sa libing. Oy, kaya pala ganito ang tingin mo.
Nakakakilabot. Itong bagay na to, sobrang malas. Libre pa. Walang kukuha. Naku, itong Jiang Yunji, gumasto siya ng 150 milyon. Bumili siya ng tambak ng basura. Hindi ka ba eksperto rito? Master ba? Tingnan mo nga, bilis. Sa loob nito, siguradong may mahalagang bagay pa rito. Bilis, hanapin mong mabuti. Sa loob ng kahon mo, walang kahit anong mahalagang bagay. Tingnan mo itong damit. Gaspang na tela. Sira-sira. Walang halaga talaga. Punit na tela. Ang 50 milyon ko! Ang kahong ito naman. Siguradong ginto ang kahong na to, di ba? At mukhang dating gamit ng aristokrasya. Ang kahong ito, may gold plating, base sa estilo. Mukhang mula sa modernong panahon. Produkto ng karaniwang manggagawa. Ako gumastos ako ng 500 milyon piso para lang bumili ng mga sirang gamit na ito. Kung malaman ng tatay ko, pamamaalisin niya ako sa bahay. Daddy, yung Ziyun, Baoding Lu, kailangan mong itago ng maayos ha? Isang furnace para magluto ng mga elixir. Hindi ba sabi nila, kwento lang yon? Hindi. Totoo ang kwento. Kapag meron tayo ng furnace na ito, ang oras ng pagbuo ng mga gamot mababawasan ng kalahati kahit papaano. Ang bisang gamot, kumpara sa ibang furnace ay 20 beses na mas malakas. Kaya nito, pagalingin ang paa ni Daddy at pati puso ni Lola. Mapapagaling natin sila. Parang hinihila lang yung sakit palabas. Lalo na yung paa ni Papa, matagal no pininsala ng masasamang tao para gumaling siya. Katailanganin ng mahabang panahon. Pero dahil may bagong kayamanan tayo, madali at mabilis mababawasan ng oras. Kung magugustuhan ni Tangbao at Tuanbao, iwan natin ito. Kahit walang silbi, ayos lang. Huwag kang mag-alala, Daddy. Walang pilyang napipili ni ate na mali. Wala siyang tinatamaan na mali. Jinong Jiang bilang host. Si Jinong Fu, nasa private room sa itaas. Dapat ba tayong magpaalam? May project kami sa likod. Kung makikisama tayo kay Fu, mas mabilis ang resulta. Hindi kasi madalas nakikipag-collab si Ji-Fu sa mga kumpanya dito sa Jiang City. Bukod pa rito, hindi madaling kausapin si Fuan. Hindi siya madaling mapaniwala. Paano kung biglang mabago ang isip niya? Tara na. Sa totoo lang, karapat dapat talaga na magpaalam tayo. Tangbao, Tuanbao, uusad na tayo ngayon. Magpaalam lang sa isang tito, tapos kakain na tayo. Okay ba? Apa. Ji-Fu, ang tagal nating hindi nagkita. Oo nga, matagal na. Pero may emergency ako ngayon. Kailangan ko nang umalis muna. Tito, kailangan mong pumunta agad sa ospital. May panganib ang wife at mga bata mo. Anong sabi mo? Na pumasok ka kanina, nakita ko may linya sa ulo mo. Isang gintong liwanag at itim na enerhiya. Pero ang itim na enerhiya ay natatakpan na ang gintong liwanag. Ito ay senyales na sa malapit na panahon ay may paparating na kapahamakan. Nagsagawa ako ng divination para sa iyo. At ipinakita ng hula na nasa panganib na ang asawa at anak mo ngayon. Nasa ospital sila. Hindi sila nasa bahay. Pasensya na po, Sir Fu. Si Tangbao at Tuanbao ay mahilig magbigay ng ganitong mga salitang parang panghula. Bata pa lang sila. Walang masamang intensyon. Huwag niyo pong isipin. Ang mga bata ngayon ay hindi pa nakakaunawa ng mga ganito. Pero si Tangbao at Tuanbao ay nagkakamali. Bata, kahit na may asawa na ang tito, ay wala naman kaming anak. Totoo bang wala kayong anak? Meron naman. Nasa tiyan lang naman. Hindi pa lang isinilang. Ganun! Bata, hindi lang ngayon wala ang tito, ay hindi na lang talaga wala. Posibleng habang buhay na ay walang magiging anak. Noong nakaraan, nasugatan ako sa aksidente na nadiin ang aking pagkalalaki. Kaya. Pasensya na, Fuzong. Tangbao, Tuanbao, mabilis. Mag-sorry kayo. Walang problema. Ate-ate lang ang mga bata. Nakaintindi naman sila. Pero yung asawa mo, talagang buntis siya, di ba? Hindi ka pa nga tumitigil. Fuzong, kung wala na po kayong gagawin, uuwi na kami. Ay, kayo kasi mga matatanda. Ang hirap i-handle. Tito May, nagsabi ba kanina sa iyo na? Yung babaeng nakatira pansamantala sa inyo, nahulog siya mula sa hagdan, gumulong pababa. Kasalukuyan siyang walang malay. Sinabihan kanilang bumalik agad. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Hindi ko ito sinabi kanino man talaga. Sabi ng hula, ano ang relasyon mo sa babaeng nasa bahay? Ano ang pinagseselosa? Sabi ng hula, yung babaeng yon, hindi yon asawa mo. Paano naman siya magiging asawa ko? Ang pangalan niya ay Zhang Xiaoro.
Magkababata kami. Nagkaroon ng problema sa pamilya niya. Wala siyang mapuntahan, kaya tumira siya sa bahay namin. Kapag ang lalaki, may asawa na, maaari pa ba niyang payagan ng ibang babae na manirahan sa bahay? Itinuturing ko siyang parang kapatid kong babae. Naawa ako sa kanya. Kaya nga. Pero ang sitwasyon ngayon, ang asawa mo pala ang yung nahulog mula sa hagdan, yung gumulong pababa. O baka naman, tinulak siya ng kapatid niya. Pero wala sa bahay ang asawa ko ngayon. Pero napagkalaman namin na ang masamang tita ay wala namang sugat. Sa halip, mas delikado ang asawa mo. Na yon nagkukunwaring may sakit ang tita. Gusto niyang makita ka. Sinasabi niya na ang asawa mo ang nagtulak sa kanya. Hindi ka naniniwala? Tawagan mo at tanungin. Hello? Fugege, huwag mong sisihin si ate. Na-excite lang siya. Sandali lang. Kaya niya ako natulak pababa. Natako talaga ako ngayon. Pwede mo ba akong samahan? Grabe! Nangyari nga! Tulad ng sinabi nila. Kuya Fu. Kung may sakit ka, pumunta ka sa doktor. Wala naman akong alam sa paggamot. At isa pa, dahil hindi ka gusto ng asawa ko, umalis ka na ngayon. Hoy, Fu. Daddy, tara kumain na tayo. Hello? Jijang, narinig ko na ang Jiang Group may proyekto na gustong makipag-partner sa Fu Group. Narito na ang kontrata. Ipapadala ko agad ng assistant ko. Kung okay, pipirma na tayo. G, Fu. Para saan po ito? Totoo, hindi talaga ako nakikipagtulungan sa ibang kumpanya sa Jiangcheng. Pero kung wala yung dalawang bata mo, baka ang pamilya ko ay makaranas ng malaking problema. Tanggapin mo to bilang pasasalamat ko. Sige, sana ay maganda ang ating pagtutulungan. Mabuhay ang partnership. Nakakaloka. Kuripot din ang G-Fu. Akala ko ba 20 milyon? Piso lang pala? Hay naku, napunta na naman sa Sushi Ye ang pera. ₱1 lang ang natitira sa bulsa ko, ₱2 na. Hindi nga makabili ng isang mangkok ng mami. Anong nangyari sa inyo? 2 piso na lang ang meron kayo. Hindi ba dati sinabing ni Lola na ibibigay sa inyo ang 20 milyon pesos bilang pangbulsa? Ipinanganak akong mahirap. Kulang kami sa yaman sa 5 elemento. Ako at ang kapatid ko, hindi namin natitipid ang pera. Ang huling pera, si Sushi Ye lang ang kukuha. Kukunin para gawing merito. Mag-iipon ako ng mas maraming merito para may balik ang gintong anyo ni Sushi Ye. Kailangan ng ate at ako na baguhin ang aming kapalaran. Tuan Tangbao, wala na. Mama! Bakit ka nandito? Dumating ako para sabihin sa inyo, nahanap na ang manggagamot na nagpapagaling ng mga binti. Nahanap na siya. Siya yung munting manggagamot dati. At siya rin ang guro ng munting manggagagamot. Kaya tinawag ko siguro Xuan Zen para bumaba at mapagaling sa inyo. Maaari rin naming pagalingin ang binti ni Daddy. Sige, ayos. Kaya kami naman sama-samang gagawa ng paggamot. Ah, tama. Sa auction kanina, ano nabili ninyo? Lola, ito ang Haiyang Zixin. Dinala ko talaga ito. Para sa'yo. Para sa'yo. Talaga ba? Dati nakita namin sa bahay ni Lola, maraming kumikislap na bagay. Kumikislap talaga. Gusto mo ba nito, Lola? Oo, gusto ko. Aking baby, regalo niya ito kay Lola. Nasaya ni Lola, nasaya niya. Aking baby, ha? Ikaw ang pinaka-cute na baby sa buong mundo. Si Lola rin, ang pinakamagandang lola sa buong mundo. Ay nako, ayos lahat, ayos lahat. Ay nako, halos makalimutan ko ang paa ni Daddy. Ngayon dagawa pa ako ng subok sa Zion Furnace. Daddy, babalik muna kami sa kwarto. Sige. Dahan-dahan, huwag matumba. Kung ikaw, sana nandyan pa ang 2 bata. Sana nga. Kahit hindi man namin sila makita, si Tangbao at si Tuanbao ay mga anak ko rin. Tangbao, Tuanbao, bakit kayo humahanap sa guro? Guro, nitong mga nakaraang araw kami ay gumagawa ng magandang gawa at nag-iipon ng kabutihan. Kumita pa tayo, marami, sobra-sobrang pera. Tingnan ninyo si Sushi Ye, nabawi na ba siya? Ako, bilang guro. Kakatanaw ko lang kagabi. Sa ganitong ikli ng panahon, si Sushi Ye ay nakabawi na ng 2 braso. Kailangan ninyo pang magpusige. Ang pagbalik ng gintong katawan ni Sushi Ye ay malapit na. Maghihintay lang. Guro Xuanzhen at si Sushi Ye, huwag kayong mag-alala. Titipunin ko talaga ang mga biyaya. Tangbao, Tuanbao, nakakita ba kayo ng bakas tungkol sa matatandang magulang ninyo?
Wala pa kami natagpuang tunay na magulang. Pero nakakita kami ng bagong daddy at lola. Dinadala nila sina Tangbaw at Tuanbaw lahat ng pagkain, busog lagi. At dinadala pa nila sina Tangbaw at Tuanbaw lumabas na maglaro. Ang bait talaga nila. Sige, mabuti naman. Mapapapaluwag ang loob ko nun. Paalam! Saka kami magmadali na sa pag-ihanda ng mga gamot para pagalingin si Daddy at si Lola. Tangbaw, Tuanbaw. Ay naku, 5 araw na to. Ang 2 batang to ha, hindi sila lumabas kailanman. Mama, huwag po kayong mag-panic. Tangbaw, Tuanbaw, Daddy at Lola ito. Buksan ninyo ang pinto, ha? Kanda, 5 araw na. Kung di kayo kakain, magugutom kayo. Mama, pakaliwang nga. Halika, halika. Susubukan kong abayin ang pinto. Nagawa na ang mga Dan. Lola, Daddy, bakit nandito kayo? Tangbaw, Tuanbaw, nasa kwarto kayo. 5 araw na kayong hindi lumalabas. Grabe kami nag-aalala. Pasensya na, Lola. Sobrang nag-focus kami sa paglalapat ng Dan. Hindi namin napansin ang oras. Lola, Oh, ito ang husindan. Daddy, ito naman ang giyuan Dan. Kung kakain ka nito, Mababawas ang iyong masamang enerhiya. at makakatayo ka ng tuluyan. Usindan, si Lola ba ang dati nagnakaw ng sakit? Tayo ba ang nagpagamot sa akin noon? Ito ba yung bilog na tableta? Oo, pero ito ang pinatibay na bersyon. Kakain si Lola nito ng tuloy-tuloy ng ilang panahon. Hindi na ito dapat bumalik na sumakit. Mama? Hindi pwedeng basta-basta uminom ng gamot na yan. Ay naku. Regalo ng apo kong babae at lalaki ang gamot na to. Nakakalasong ito. Gusto ko rin uminom. Daddy, maniwala ka sa amin, kain na. Sige, nananiniwala ako sa inyo. Kumusta si Daddy? Medyo mainit ang pakiramdam. Oh, Ito baka nagsisimula ng gumana ang gamot, bumangon ka. Subukan natin. Lola, naapektuhan ng paa ni Daddy ng masamang enerhiya. Ginugulo ito ng maraming taon. Para gumaling, kailangan pang maghintay. Kailangan mo nang mabawi o maparusahan si Jiang Yunji na salbahe. Kailangan magbalik sa kanya ang pinsala. Kailangan ng backlash na ano katagal yon? 1 buwan. 1 buwan lang kailangan. Ay naku. Tangbaw, Tuanbaw. Tayo, 2 yan. Talaga naman, tayo ang biyaya ng pamilya. Jiang. Matandang lalaki, hindi ba sinabi mo na napunta sa akin ang swerte ni Jiang Pei-an? Alam mo ba kung gaano ako kasama nitong mga araw? Yung 10 anak ko ron, hindi naman talaga akin ang ilan sa kanila. Ang pagkachusi ko, halos talo pa sa 3 palapag na sombrero. Kasi naman, nahalata ang yin-yang array sa office mo. Kaya kung hindi, bakit ba target ka ni Jiang Pei-an sa auction? Ano? Hindi na madaling harapin si Jiang Pei-an ngayon. May kasama siyang 2 bata na may alam sa ganitong bagay. Ako na ang ayusin siya. Umalis ka na muna. Sige. Walang silbi itong tao dito. Gagawin ko na lang siyang hagdan papunta sa tagumpay ng boss ko. Mama, bakit dinala natin sina Tangbaw at Tuanbaw sa lumang tahanan? Dinala natin sila para magparangal. Para ipakilala sa mga ninuno ng pamilya Jiang. Siyempre, kasi ngayon, kasama na rin sila sa pamilya Jiang. Dapat lang naman, isama sila sa talaan ng pamilya. Talagang inisip ng nanay ang lahat. Tama nga. Ngayon, darating din ang kuya mo sa bahay Yangkan. Oo, ang kuya ni Daddy parang siya rin. Parang si Jiang Yunji. Pito ba siya? Hindi siya ganun, Tangbaw. Kuya Asi. Kuya ay anak ng kapatid ng tatay ko. Malakay ang naitulong niya sa kumpanya. Simula nung nagkasakit ako. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar para magpagamot. Para sa pagpapagaling sa akin. Napakabait niyang tao. Siya, katulad din na Tangbaw at Tuanbaw, naniniwala rin siya. Para na halika dumaan tayo at magpugay sa ating mga ninuno. Ate, ang lamig ko. Uy, saan ta nilalamig? Sobrang ginaw. Bakit pagpasok pa lang ang dating dito parang malamig na hangin? Tangbaw, Tuanbaw,
Ito ang tahanan ng pamilya Jiang. Ang marangya naman. Ang pamilya Jiang namin talagang seryoso pagdating sa pagpapanatili ng ancestral na bahay. Itong nakaraang 2 taon, kumpleto pa silang kumuha ng eksperto para sa Feng Shui. Kung ano man ang mula sa layout o sa pangkalahatang plano, sa paligid man dito, ito na ang pinakamainam. Ang weird naman. Ang feng shui ng bahay na to, sobrang perpekto. Parang hindi normal. Sa sobrang perpekto ng bahay na to, sobrang bigat ng yin na energy. Pasteng may problema to. Huwag muna nating sabihin kay Daddy at Lola. Mamaya, ako at si Tuan Bao, maglilihis palabas para hanapin ang dahilan. Tita, Payan, dumating na kayo. Jiang Kai. Kuya, Ang mga batang to, mga inaampon ni Payan. Ang cute naman. Tang Bao? Tuan Bao? Siya yung iyong tito. Siya pala, masyadong interesado rito. Ang ancestral house ng pamilya, iyong tito rin ang humayo ng Feng Shui expert para pumili ng lokasyon. Tita, pamilya naman tayo. Ginawa ko lang to para sa atin. Wala yun, dapat lang naman. Halika, halika. Umupo ka na, umupo ka. Salamat, kuya. Kung tungkol sa tiyuhin na ito, mukhang mabait naman siya. Pero hindi ko alam bakit, pag dumapo niya sa akin parang may ginaw na dumadaloy. Ang 2 batang yan, parang kilala ko sila. Ang masamang enerhiya na to, para makita ko na sa ibang pagkakataon. Tita, narinig ko, yung binti ni Payan, hindi pa rin bumubuti. Wala rin ako masyadong magagawa rito. Kaya naglapit lang ako, nagpauli ako ng isang estatwa ng Chilin. Ang Chilin na to, may kakayahang magdala ng biyaya. Sana nga bumalik ang paggaling ni Payan agad. Talagang hangad ko yan. Maraming salamat, kuya. Salamat sa inyo sa pag-aalala. Pero teka, bakit may bitak sa kilin? Kahit hindi mo titigan, mahirap mapansin. Kung hindi mo titignan ng mabuti, talagang hindi mo mapapansin agad. Siguro nung inilipat nila, may naging tamaan. Na-aksidente siguro habang dinadala. Pero ang isang nabasag na estatwa, kung ilalagay mo sa bahay, hindi pwedeng manalangin ng pagpapala. Magkakaroon pa ng kabaligtarang epekto. Ate, tama bang sabi ko? Nako, tingnan mo naman ako. Halos makapagdulot ako ng masama kahit mabuti ang intensyon. Ganito, paghanapin ko ng isa pang rebulto at ibabalik. Walang problema, walang problema. Jiang Kai, mabuti ang puso mo rin. Basag na kilin may masamang enerhiya pa sa ibabaw nito. Kung ilalagay ito sa bahay, maaaring mga binti ni Daddy baka sa buong buhay hindi nagagaling. Sa bawat muebles dito, nakapaloob ang masamang enerhiya. Dapat kasi, hindi dapat ganito kabigat ang masamang enerhiya. Parang may isang bagay na patuloy na nagpapalabas ng masamang enerhiya. Kaya, nasaan ang pinagmulan ng masamang enerhiya? Nasaan kaya? Nakita na. Shemu Xian Tiandilian. Nahanap na kita. Si Daddy at ang iba, siguro nakatulog na sila, di ba? Nakita na. Ito ang bulaklak na iyon. Nasa gitna ng bahay. Magtanim lang isang bulaklak? Sinira ang orihinal na kaayusan. Ang mabuting kahulugan, naging kabaligtaran. At hindi rin ito magdudulot Ng atensyon ng iba. napakasuklam na balak. 5 kulog, dagundong ng kalangitan, wasakin ang masamang nasa mundo. Ayon sa kautusan, maaksyon na. Tapos na. Naku, masama. Sobra akong napuwersa. Ay, dito sa bahay Tang Bao at Tuan Bao, paano kayo nasugatan? Huwag kayong mag-alala. Ang 2 bata, ang katawan nila ayos naman. Walang malaking problema. Pero Peruanyo. May problema ba? ang 2 nila may napakabihirang panda na dugo. At pareho silang allergic sa penicillin. Ang mga katangiang ito ay eksaktong kapareho ng nawala ilang taon na ang nakalipas Miss Nuanuan at Young Master An. Magkatulad sila. Anong sabi mo? Ito. Mama. Ito. Ito, mama. Ito. Eksaktong pareho, Tuan Bao at Tang Bao. 5 taon at kalahati din sila. Ulila rin sila. Ito. Hindi ito pagkakataon lang, di ba? Ito. Dali, dalhin mo na at Taipeian para magpapaternity test Taipeian. Oh. Dali, punta ka. Tang Bao, Tuan Bao.
Pasensya na ako at ang kapatid ko. Nakapag-alala na naman kami sa'yo, Daddy. Wala, ayos lang. Kayo lang naman. Bakit kayo biglang nahimatay? Daddy, kami lang. Kasi napagod lang at nanghina kami. Yupe. Nawala ang UPE ko. Ate, nawala rin ang UPE ko. Wala na rin. Nuan-Nuan at Anan, may Yupei din silang dalawa. Sila ba talaga ay Nuan-Nuan at Anan? Anong klaseng jade na palawig yon? Anong klaseng jade na palawig yon? Iyon ba ay regalo mula sa guro? Talagang regalo nga ng guro yon. Baka naman sobra lang ang iniisip ko. Siguro nahulog lang sa hardin. Ipapapunta ko ang tagapaglingkod para hanapin mamaya. Aha, kayo nga pala ang dalawa. Tinapon 5 taon na ang nakalipas. 2 cute na bata. Di ko inakala na kayang-kaya ninyong buhay na makabalik sa pamilya Jiang at nasira ninyo ang aking ritual. Ngunit, mukhang ganito naman. Hindi pa kayo nagkakakilala. Kaya hayaan ninyo ang tiyo ninyong ito na tumulong sa inyo. Jiang Yunjie, hanapin mo si Dr. Sun. Ano man ang mangyari, huwag. Hayaan ninyong magkilala ang ama at anak. Manager Jiang, umupo ka. Bakit ka nandito? Dr. Sun, kailangan ko si Jiang Pei-an. Ang 2 batang yon, hindi na dapat makita ang araw bukas. Manager Chiang. Nagbibiro ka ba? Sila nga kasi ang mga anak ni Ji Jiang. Mukhang malalaman na natin ang resulta ng DNA test. Lumabas na, madali yan. Kung ganun, ang 2 batang yon, hindi na anak ng chairman. Hindi na sila tunay na anak. Ito. Kung ayaw mong gawin, narinig ko, ang asawa ni Dr. San mukhang malapit ng mga anak. Pagdating ng oras, nasa operating table ang asawa mo kung isang bangkay ang lalabas. Huwag naman. Ano ang gagawin natin noon? Manager Chiang. Gagawin ko. Iyan ang tama. Pag natapos na ito, bibigyan ka namin ng 5 milyon piso. Tangbao? Tuanbao? Huwag minyong kaming sisiin. Pinilit din ako. Si Jiang Yunjie ang pumilit sa akin para gawin ito. Kung hahanapin ninyo para patayin siya, huwag ninyo akong hanapin. Pasensya na. Jinong Jiang. Dr. Sun, mabuti ang pamilya. Jiang sa'yo. Bakit mo sinaktan sina Tangbao at Tuanbao? Ginoong Jiang. Pinilit din talaga ako, Ginoong Jiang. Patawarin niyo na ako, Ginoong Jiang. Siya ba yon? Oo, siya talaga. Siya ang nagpilit sa akin gawin to. Siya ang nagutusan sa akin na pumatay. Ang 2 bata na yon, Ginong Jiang. Patawarin niyo na ako, Ginoong Jiang. Jiang Yunji. Bakit mo ginawa to? Ayaw mo magsalita, di ba? Jiang Yunji. Dapat alam mo naman ang mga paraan ko. Sabi ko, si Jiang Kai. Si Jiang Kai ang nag-utusan sa akin na samantalahin sina Tangbao at Tuangbao habang natutulog sila. Patayin sila. Siya rin ang nagpaayos sa akin na palitan ang mga pagsusuri para kina Tangbao at Tuanbao. Ang pagsusuri ng pagkamagulang. Jiang Yunji, bakit mo gagawin yan? Anong karapatan mo? Ikaw ang dapat magmana ng negosyo ng pamilya. Anong karapatan mo? Pinaghirapan kong umakyat hanggang dito. Wala akong nakuha. At ikaw, Jiang Pei-an, hindi mo kailangang gumawa ng anuman. Madali lang. Makukuha mo na ang lahat. Bakit? Jiang Yunji, dahil tayo ay mga pinsan, bibigyan kita ng pagkakataon. Simula ngayon, umalis ka na sa Jiang City. Huwag kang magpakita sa akin sa Jiang City muli. Kuya, nagmamakaawa ako. Alam ko na, nagkamali ako. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. May malaking utang ako. Hindi ko mababayaran ang utang. Papaslangin ako ng mga nagpapautang. Kuya, nagmamakaawa ako. Kuya, alam ko na nagkamali ako. Patawarin mo na lang ako. Jinong Jiang. Kuya. Paano magiging kuya yon? Tangbao, Tuanbao. Kaya pala kayo sina Nuan-Nuan at Anan. Hinahanap kayo ng inyong daddy. Sobrang hirap niyang maghanap. Kayo po ba si... Dinoong Jiang? Ako si Tangbao, ang guro ni na Tuanbao at Tangbao. Swan Sen. Guro Xuanzhen.
Daojang Xuanzhen. Pakiusap, pagalingin ninyo sila. Tangbao, Tuanbao, kahit ano pa ang kailangan kong ibigay, anumang kapalit, kahit buhay kapalit ng buhay. Ginoong Jiang, huwag kayong mag-alala. Ako ang gagawa nito. Dumating ako. Pailigtas ang buhay ng aking alagad. Tangbao at Tuanbao, lubang malubang na nalason ang katawan nila. At dahil sa dalawa, sinubukan ninyong baguhin ang kapalaran. Ito ang parusa mula sa langit. Tangbao at Tuanbao, sila ay aking mga anak. Hindi pa kami nagkikilala. Tangbao at Tuanbao, sila ay aking mga anak. Hindi pa kami nagkikilala. Guro, kayo ang kanilang guro. Kailangan ninyong iligtas sila. Kailangang malampasan ni Tangbao at Tuanbao ang trahedyang ito. May paka naman, ngunit kailangang magbayad ng napakalaking kapalit. Anong kapalit? Kailangan ipagkanulo ang pinakamalapit nilang kamag-anak, 30 taong buhay, kapalit ng kanilang mga buhay. Gagamitin ko ang buhay ni Lola bilang kapalit. Ako na ang magpapalit. Ipapalit ko ang aking buhay, alam ko. Si Tangbao at Tuanbao ay mga tunay kong apo. Mabuti na lang. Nasakot na si Chiang Kai. Masamang salot yan. Halos mamatay ang anak ko at ang mga apo ko. Naghiwalay habang buhay. Daodsang Xuanzhen, ipapalit ko na ang buhay ko. Ang natitirang hininga ko, bigyan ninyo na lang sa mga apo ko. Si Tangbao at Tuanbao. Nana, buhay ko na ang ipalit. Lingbao Tianzun. Payapain ang katawan. Haluluwa ng disipulo, 5 organo, gabayan sa dilim. Ubo. Ubo. Daozang Xuanzhen. Ano mangyari sa kanya? Sapat na ba ito? Si Tangbao at Tuanbao, bakit hindi pa rin gumagising? Hindi agad yan. Ito ang kapalit ng palitan. Kailan ba sila? Muling magiging malay? Hindi ko rin alam. Ganito na lang ang kaya kong gawin. Pagkatapos, nasa kanila na ang sariling desisyon. Tangbao. Tuanbao Daddy. Guro Xuanzhen. Guro Xuanzhen, miss na miss kita. Tangbao, akala ko nga, iiwan mo na kami. Ay naku, ay mga anak. Bilangguan ninyo, hindi ko kayo iiwan. Guro Xuanzhen! May nakatakdang pagsubok sa kapalaran ninyo. Hindi pa kami nakakain ng hapunan. Kaya nagmadali kayong pumunta. Tangbao. Tuanbao. Sorry. Daddy, ayos lang. Ayos naman ako, di ba? Oo. Paikot-ikot kami. Ang pinapangitain nating pamilya. Pag buti na lang sa wakas, nagkita-kita na tayo. Tada na. Lahat ay kamangha-mangha. Daddy, kumusta ang pakiramdam? Ang pakiramdam ko? Ngayon pa nga, kaya ako na pang tumakbo. Ay naku, ang galing naman. Kahit hindi namin natagpuan ang sinasabing manggagamot na daozang, pero mayroon tayong Tangbao at Tuanbao. 2 bata, sapat na yon. Sino pa ba kaya ang sinasabing manggagamot na daozang? Sino nga ba siya? Oo nga yung taga Xuan Daoguan, ang punong daozang nila. Sabi kasi, meron siyang 2 batang disipulo na sobrang galing sa medisina. Xuan Daoguan. Hindi ba yon ang ating daoguan? Ang punong daozang? Hindi ba kayo ang aming guro? Kayo. Tayo ba ang mula sa Xuan Daoguan? Kaya ang Tangbao at Tuanbao ay mula rin sa Xuan Daoguan? Kaya guro, kayo pala. Tama, ang aliping ang daan nga ako. Ako ang tumitirang punong may-ari ng Xuan Daoguan. Ay, kayo pala ang sinasabing manggagamot na daozang. Kaya si Tuanbao at si Tangbao, maliit na manggagamot sila mga disipulo ninyo. May 2 pangalan lang pala na peke. Ha ha ha. Nay, ibig sabihin, kami pala ang matagal niyong hinahanap. Siya pala si Tangbao. At si Tuangbao. Ay, ang galing naman. Kung hindi magkakamag-anak, hindi papasok sa isang bahay. Aba, Tangbao, Tuanbao, tayo pala ang aming good luck. Ngayon, ang mga pinsan natin, naparusahan na nila.
Ang buong pamilya namin, nakita-kita na rin ang saya. Huwag kayong magalit kung kagutin ko ng kaunti ang saya. Kailangan ko kayong paalalahanan. Dahil sa ginawa ninyong taliwas sa takbo ng tadhana, Ang ating Zushi wala na ang kanyang gintong katawan. Kailangan muli magsimula mula sa simula. pero ang daddy ninyo, si Pei-an, ang ipinagpalit niyang kapalaran para sa inyo, maari itong mabawi. Sa pamamagitan ng pag-iipon ng mabubuting gawa. Talaga ba? Guro, hindi mo kami niloloko, di ba? Ako, bilang isang monghe, hindi nalilinlang. Ano pa hinihintay natin? Tara na, Daddy. Magbabago tayo ng kapalaran. Hahaha. Sige na,